Bago tayo makakasama sa programang ito at makikilala natin siya sa ilang sandali na lamang. Panoorin natin to. Sa kabila ng mga dambuhalang pangalan na kanyang makakatunggali sa pwesto, hindi alintana ng isang mayoral aspirant sa Maynila ang kanyang mga babanggain. Sa kanyang kagustuhang magserbisyo at maglingkod sa mga Manilenyo, wala na raw itong atrasan. Ito'y kahit pa mas matunog ang mga pangalan ng kanyang mga makakalaban. Ang gusto lang raw nito ang maiangat ang buhay ng mga Manilenyo at sila naman ang sumikat, hindi puro mga nakaupo sa pwesto at dati nang nakaupo. Pondo sa bawat barangay at karagdagang ayuda para sa mga senior citizen ang gusto nitong idiin sakaling mahalal sa pwesto. Mga kaibigan, atin pang alamin ang pangalan sa likod ni Mara Tamundong. Naipakilala na nga sa video kung sino makakasama natin, pero makakasama natin siya ngayon live. Ang tinaguriang superhero ng mga senior citizens at superhero ng masang Manilenyo, si Super Mara Tamundong, tatakbong mayora ng Maynila. Maganda nga po ma'am. Bati mo na po tayo, ma'am. Go ahead po. Magandang hapon po sa inyong lahat, sa ating mga televiewers at sa mga tagapakinig dito sa Euro TV Philippines. Hello. Thank you so much. Ma'am, yung pinatanong kanina nabanggit doon sa nagpakilala sa atin si Henry Nicolas, sabi niya kanina, mga malalaking dambuhala ang magiging makakalaban ninyo po, no? Anong reaction natin dito? Kasi alam naman natin, ma'am, yung mga kalaban po nyo talagang sabi nga ng mga konsehal mo, talagang may mga tahig na sa lipunan. Ano pong reaction po natin dito, ma'am? Actually, ang reaction ko parang wala lang. Ito ay laban po ng masang Manilenyo, laban po ng Pilipino para sa Maynila. Ito po ay laban ng programa. Hindi po laban ng kasikatan o pangalan kung hindi kailangan. Ito po ay paraan natin para maiangat naman talaga ang tunay na buhay po at sitwasyon ng Manilenyo sa Maynila. Yan. Bago natin alamin yung mga propaganda nga ni Mayora Mara, ay alamin muna natin o kilalanin pa natin siya. Nabanggit nyo nga po na makakabangga nyo sa Halalan 2025 ay ilan sa mga kilala ng personalidad, mga naging mayor na rin ng Maynila. Pero ano po ba ang naging dahilan natin o nagtulak sa inyo para tumakbo? Sa totoo lamang, malalim ang dahilan nito ng aking pong desisyon na ako po ay lumahok sa nalalapit na halalan. Hindi lamang po dahil sa ngayon lang, kung hindi mula nung ako po ay bata pa, sapagkat ako ay ipinanganak at lumaki ng San Andres, Bukid, Maynila. Saksi po ako sa tunay na sitwasyon ng Manilenyo sa Maynila. Ibig sabihin, tumutulong na kayo dati pa? Tumutulong na po ako mula nung ako ay bata pa lamang sapagkat ako po ay mapagmahal sa Pilipino. Proud po ako maging isang Pilipino. So, yung pagiging nationalistic ko talaga, siguro talagang pinapanganak po yan. So, gano'n na po talaga ako mula noon pa. Apo, bilang isang babae, kasi ma'am, dalawa kayong tumatakbong babae dyan. Ano, yung alam naman natin yung isa, doktor yan, naging mayor na. Kayo po, bilang isang babae, ano ang magagawa ng isang katulad niyo pong Super Mara Tamundong bilang isang babae? Hindi man po ako dermatologist, katulad po ni Mayor Hani Lacuna, pero ako po ay isang doktor na gumagamot para sa mamamayan ng Maynila. Ibig sabihin, yung sitwasyon po ng bawat kababayan natin ay hindi lamang pangpolitika, kung hindi yung tunay na sitwasyon nila sa kagutuman, walang trabaho, walang gamot, walang pumapansin, lalo na po sa ating mga senior citizen. Yan po yung talagang kailangan natin gamutin at tulungan po. Ibig sabihin niyo ba, kasi pinag-uusapan dito yung tao na tiga Manilenyo. Sa tagal po na natin na nakikita ang Manila. Sabi ko nga kanina, Mia, na pag-iiwanan na rin ang pangalan ng Manila doon sa 17 cities ng Metro Manila. Ibig sabihin mo, medyo malaki na po talaga ang sakit ng mga tiga Manila. Especially yung gobyerno po natin dyan. Yes, tama po kayo. Hindi lamang sakit, kundi cancer na talaga. Stage 4 na. So, wala na po tayong ibang paraan kung hindi talagang magtulungan at magkaisa para masolusyonan po talaga ang tunay na problema sa Maynila. So, ako naman po naniniwala, kasama po ang aking mga konsehal at ang aking Vice Mayor na si Ms. Remy Oyales. Naniniwala po ako yung pagiging tunay na tao po nila at pagmamahal sa bawat isa ang siyang talagang kailangan po natin dalhin sa mamamayan ng Maynila. Mia, pinag-uusapan natin sakit ng lipunan ng Metro Manila at sabi nga ni Ma'am, hindi siya doktor pero kaya niyang gamutin yung sakit ng Manila. Ma'am, unahin natin, sabi mo, nabanggit ka rin ikaw ay super
hero ng mga Senior senior citizen. citizen. Paano ho natin ma'am gagamutin yung problema na kinakaharap po ng mga senior citizen natin sa kasalukuyan po? Actually po, ang mga senior citizen natin hindi lamang ngayon dumaing mula noon pa hanggang ngayon dumadaing na sila. Ang dahilan po kung bakit ako natawag na superhero ng mga senior citizen sapagkat bilang isang anak, ako po talaga ay lumabas at nilabas kong aking buong pagkatao para makatulong po sa ating mga magulang. Lalo na po yung mga lolo at lola natin na matagal na pong naghangad ng talagang mapansin sila sa programa at mabigyan sila ng atensyon sa pagtulong. Dito po nakita ko yung kahalagahan ng pagiging isang magulang. Kahalagahan na yung sakripisyo po na ginawa ng ating mga magulang para sa atin, lalo na po magpaaral ng anak, magpakain, mamroblema sa araw-araw, ay isang napakabigat na responsibilidad na marapat lamang kapag tungtong ng mga senior citizen sa edad na 60 and above, kailangan bigyan din natin talaga ng sapat at tamang programa na makakatulong po para sa kanila. So yung mga senior citizen po natin, mula nung ako po ay nag-umpisa, 3 taon na po nakakaraan, walang gamot, walang pagkain, wala pong matirahan. Yan po ang talagang sitwasyon ng ating mga senior citizens sa ngayon. Na doon po ako naiiyak araw-araw, nasasaktan po ang aking puso dahil hindi ko po inakala na gano'n na pala yung paghihirap ng ating mga magulang sa labas. Dumadaing na po sila at talagang nagdarasal sila. Actually, sila po ang nag-udyok sa akin na ako po ay lumahok sa nalalapit na halalan bilang mayora po ng Maynila. Ayan. Mayor, kita nga po natin na malapit talaga kayo sa mga senior Yes. citizens, kaya sila yung parang magiging focus nyo sakaling kayo ay mahalal. Ano pong plano natin ngayon as of early as now sa mga senior citizens and yung sa mga idinaing nga po nila na kakulangan ng gamot, Yeah. kakulangan ng pagkain, walang matirhan? Meron na po ba tayong naiisip ngayon as Solusyon. of now, solusyon? Actually, gusto ko lang po maumpisahan muna sa programa po ng mga senior citizen. Alam naman po natin na mayroon ng sariling ahensya ang mga senior citizen na National Commission of Senior Citizen po. So ito po ay sariling ahensya At ng meron mga silang senior representative citizen. sa Manila. Yes, opo, meron po. So, nagkataon po nung ako po ay nakita ng NCSC na tumutulong po talaga sa mga magulang, sa mga lolo at lola, talagang lumapit po sila sa akin upang makatulong na maibaba po ang programa para sa mga senior citizen na magkaroon na ng database po ang mga senior. Hindi lamang sa Maynila, kung hindi sa kabuuan ng Pilipinas dahil dito po malalaman ng ating gobyerno, ng ating pamahalaan kung gaano po ba talaga karami ang mga senior citizen na kailangan matulungan at ano yung mga programang kailangan tutukan po sa kanila. Nag-upisa po ako dito nung ako po ay bumababa sa bawat barangay na ang mga senior ay nakarehistro lamang sa 150,000 ng mga senior citizen. Sa ating pong puspusan na pagbaba hanggang sa labas ng Maynila ay umabot na po sa 9 million na mga nakarehistro ng mga senior Dami citizen. Na kung saan ang kabilang po nito ay mga dagdag benepisyo ng mga senior citizen pagdating sa kanilang health. Lalo na po nagbaba na ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ng 43 billion pesos para sa health insurance ng mga senior citizen na kung saan ang every senior citizen ay entitled para sa 5,000 pesos worth of health insurance na kung saan dito po matututukan yung kanilang physical at saka medical check-up na magkakaroon sila ng libreng check-up, libreng ultrasound, libreng gamot. Yan kasing kailangan nila eh. Yan po talaga ang kailangan. So, hindi lamang po sa Maynila, pero yung kabuuan po Yes ng po. senior citizen sa Pilipinas, ang talagang kailangan matutukan na mabigyan po ng gamot para naman humaba pa yung buhay ng mga senior citizen po natin. Apo. Mayora, nabalitaan ko na isa nga po sa mga isinusulong nyo din ay maitaas ang benepisyo na matatanggap ng ating mga senior citizens. Kung hindi po ako nagkakamali, 2,000 pesos, ito po ba ay monthly or... Yes, Paano actually po. tatanggap po? Opo, actually po, yung dagdag benepisyo ng mga senior citizen ay nais ko pong maisulong yung 2,000 kada buwan para Yun yung sa mga batas niyo senior na gusto citizen. mangyari. Yes, Oo. opo, sapagkat alam naman natin, yung gamot ng mga senior citizen ay napakamahal. So, yung 2,000, hindi man po siya ganun kataasan, pero malaking bagay na po para sa mga senior na makapag-maintain po sila ng kanilang gamot. At the same time, masiguro po natin na lahat ng barangay health center sa barangay ng Maynila ay magkaroon talaga ng mga gamot at doktor Yan ang na importante. talagang pwedeng lapitan ng mga senior citizen at nang may sakit sa Maynila.
So prioridad po ninyo ang mga senior citizen nating Manaleño. Opo, at the same time, yung recreational center po na nais ko pong maibigay sa ating mga senior citizen bawat distrito sapagkat nakita ko po ang mga senior na very active po sila pagdating sa mga programa, livelihood program. Ito pong recreational center, dito po mabibigyan ng lugar ang mga senior citizen na sila ay mag-zumba. Andiyan na lahat. Yes, Oo. nandito na lahat. Magkaroon sila ng seminar or kung gusto nila magpa-meeting. Pagtatanim. Or kung any activities po ng mga senior na makakatulong po para sa kanila. At least dito po, maaari silang magstay ng 8 a.m. to 5 p.m. Yeah, may na may puntahan libreng sila talaga. merienda at Oo. kape. So, meron silang maayos at disenteng lugar. Apa. At isa sa mga problema ng hindi lang naman senior citizen, alam naman natin marami pa rin mga kabataan na sinasabi nga po ng DepEd na mababa na daw, malaki na raw ang bilang ng mga dropout ng mga nag-aaral. No? Any reaction mo para mahikayan po natin yung mga mag-aaral na magpatuloy sa kanilang mga pag-aaral? Yes, actually, kabilang po sa aking programa, yung matutukan po ang mga public schools sa Maynila na masiguro na may mga makabagong kagamitan ng mga eskwelahan na makakatulong po hindi lamang sa mga guro, kundi pati sa mga estudyante na magamit po ito sa kanilang pag-aaral. Kabilang na po dyan na mabigyan sila ng libreng wifi na kung saan ito po ay makakatulong na kahit sa bahay lamang makakapag-research sila, hindi na kailangan lumabas. Kasi alam naman natin, yung mga anak natin, minsan magdadahilan, lalabas, hingi ng 10 pesos, 20 pesos para makapag-internet. Dito, makakatipid po yung magulang at ang bata ay makakapag-stay sa bahay na makapag-aral ng mabuti. At the same time po, yung financial allowance na nais ko pong maisulong na ang mga kabataan na ay mabigyan po ng financial support. Kabilang po dyan yung mga out-of-school youth, na isang paraan po ito, kaya sila out of school youth, yung iba po dahil nagtatrabaho, walang pambayad ng eskwelahan o walang pambaon, dito po mahikayat natin sila, natutukan lamang ang kanilang pag-aaral, mabibigyan po sila ng financial support. At the same time, yung mga scholars din po na talagang masigasig na nag-aaral. Ngayon, Mayora, bilang meron nga tayong mga ganitong programa para sa ating mga kabataan, paano natin sila specifically mahihikayat na bumalik ulit sa school, mag-aral ulit, bukod dito sa meron lang tayo, bukod sa sabihin natin na meron nga financial allowance na matatanggap. Oo. Ang gusto ko pong maisulong dyan, napansin ko po, dapat lahat ng barangay po sa Maynila ay magkaroon ng edukasyon seminar para sa mga bata. Dito po hindi lamang mahikayat sila, pero maturuan po ng good values at lalo na po yung Filipino values natin na kailangan maibalik po yun para maramdaman ng ating mga kabataan na ang mga magulang kailangan nating sundin at pakinggan. At the same time, yung pagmamahal natin ay ilabas po natin hanggang tahanan dahil pag tayo po nawala sa mundo, yung second generation, yung susunod na henerasyon, Mawawala na. yan po ang magpapatuloy. So kailangan hindi po mawala yan, na maturuan sila ng good values sa ating mga kabataan. So dito po sa mga barangay, magaganap po tayo ng edukasyon pang-aral sa mga kabataan na mabigyan sila ng tamang aral, seminar, kung bakit kailangan mag-aral ang isang estudyante. Opo, actually ma'am, sabi ko lagi natin binabanggit, pag sinabing Manila, ito ang sentro ng kalakaran ng Pilipinas, di ba? At nakita ho natin na medyo napag-iiwanan na po ang Manila doon sa ganda ng pinupuntahan ng ibang mga Pilipino. Ibig sabihin po, bibihira na rin po ang nagiging pasyala ng Metro Manila ang Manila. Paano ho natin may babalik ang ganda ng turismo ng Manila at paano ho natin may hikayat ang iba pang mga Pilipino na dapat pumasyal sila sa Manila? Actually po, hindi lamang sentro ang Maynila, ay kung hindi capital city po. Capital city, premier kalakaran city, talaga. yes. Opo. Kumbaga, pag sinabi mong Manila, pumunta ka ng ibang bansa, mas kilala ang Manila kaysa sa Pilipinas. Pilipinas. So, dito po, ako nung bata pa lamang ako, namamasyal na ako sa Luneta, yung historical places like Intramuros, yan po yung mga naging sandata ko kung bakit mahal ko po ang Maynila. Dito kailangan maibalik po natin yung hindi lamang magagandang tanawin, pero yung mismong aral na maibibigay natin sa mga estudyante at sa mga Manileño, na yung mga historical places hindi dapat inaalis. Hindi dapat binibenta, kung hindi dapat mine-maintain ito dahil pag may anak ka at nagkwento ka,
Eh ano pa ikukwento mo, sasabihin ng anak mo, Mami, hindi naman totoo sinasabi mo kasi wala naman ako nakitang ganyang Kasi lugar. binago na. Kasi binago na po. So, isa po sa aking programa na maisalba pa ang mga natitirang historical places sa Yes. Maynila. Lalo na po yung lupain na dapat mapunta po sa Manileño. Na may benta no? Yun na nga po eh. Oo. Ewan ko lang, baka sa susunod pati yung mga mukha ng Manileño maibenta na. Wag lang Kapag yung, wala na lupa. wag lang yung luneta, di ba? Wag naman po. Mahal na mahal ko po si Dr. Jose Rizal. Opo. Ma'am, yung luneta binabanggit natin, pasyalan kasi ng bawat pamilyang Pilipino yan. Tradisyon na yan. Dati yung bata ko, tiga Quezon City ako. Pero pagka family day, pag Sunday ang puntahan, luneta. Or Manila Zoo. Paano ho natin mababalik yung ganda ng Manila sa Manila? So, kasi marami na ho ang hindi nagpupunta. Hindi ho natin Ay, yan. totoo Opo, po yan. oo. Kasi unang-una, walang promotion. At takot na rin po yung ibang mga Pilipino dahil Opo. uso ang ano dyan. Kadalasan, pag tinatanong ko po yung kababayan natin sa Maynila, ba't di na raw pupunta sa Luneta? Naku, wala ka na makita doon, condominium na lang sa likod. At the same time, papasyal ka doon, mawawalan ka pa ng wallet, mawawalan ka pa ng gamit. Naging gano'n na po ang image. So, sa akin, gusto ko pong maibalik na maipromote yan. Unahin po natin sa mga eskwelahan na dapat maituro po yan, na ito yung mga historical places natin. So, yung mga estudyante po, imbis na kung saan-saan mag-field trip, dapat unahin po na ipakita yung mga historical places Yung sa Maynila. planetarium dyan, nawala na no? Yung bata ko, kung gusto makita yung planeta, inabot Yung ko pa yan planetarium, Oo, wala opo. na, no? Wala na po. Basurahan Wala na na. rin. So, actually, yung Intramuros, magandang place din po yan. Kasi makikita mo yung sinaunang panahon, lalo Kasaysayan. na ng panahon. Oo. Kasaysayan po ng Maynila. Na kung paano ba bumangon ulit ang Maynila nung panahon ng gera. Yes po. Yeah. So, umpisahan po natin sa eskwelahan. Ituro natin. Ituro natin. I-promote natin. Dapat nga, ang local government, pinopromote yan. Imbis na mag-field trip sila, mag-swimming sa iba't ibang lugar, unahin po muna maipromote ang Maynila. So, isusulong mo ng lahat ng mga eskwelahan ng mga tiga Manila. Dapat magtuturo kayo along Manila lang. Manila lamang. Kasi mahalin puntahan mo nga muna ng yung ibang bayan sariling yan di ba? atin. Opo, tama po. Kasi ako yun ang napansin ko, lalo na kung may mga field trip. Magfi-field trip kami sa Laguna, sa Bulacan. So, because sabi, wala namang problema, pero unahin mo muna yung lugar natin sa Maynila na makilala po talaga. Para kung may makakita po, mahikayat pa ho yung maraming turista na bumisita po sa Maynila. At makakatulong taga sa Manila, sa gobyerno ng Manila. Tama po. Lalo na yung Manila Zoo. Yan lang po yung isa sa mga memories ko talaga na yung isang elepante ro na matanda na po, awang-awa ako palagi. Namatay na. Namatay na nga po. At the same time, napalitan ng mga estatwa Si Malik. na hindi totoo. Maguguluhan ka na kung Manila Zoo ba to o museum. So, nagkaroon na ng kalituhan po yung mga estudyante dahil sabi nga ng isang mag-aaral, ayoko na pumunta doon. Di naman totoo yung mga nakadisplay na mga animals. So, dapat isa po yan sa baguhin natin. Huwag naman natin gawing shortcut yung pag-aaral ng mga bata. Kasi mahalaga po yan. Lalo na ako, nung bata po ako at nag-aaral, mahilig ako sa history. Basta sinabi na ng teacher ko, ganito, na umpisahan kung paano naging Pilipinas ang Pilipinas. Sabi ko po sa inyo, lahat ng libro sa National Library, inihiram ko talaga. Para ako po ay magbasa. Ayan, isa pa ho yan. Yung National Library, hindi ko na po naririnig sa mga estudyante. Kasi ang kanila, Google na lang. Sabi ni teacher, mag-Google na lang, mabilis. Pero ibang bagay kasi kapag binigyan mo ng effort yung pag-aaral at nagbasa ka ng libro, nakikita ko pa noon yung mga libro nung unang panahon, iba yung pakiramdam. Kaya yung mga bata ngayon, slow reader na Tama po. Yeah. Hindi na ganun. Mayora, sang-ayon nga po ako doon sa mga programs nyo na ganyan pagdating Ganda sa... di ba Mia? Opo, kasi bilang isang estudyante rin naman noon, nakabataan, nakaabot pa ako na nag-field trip kami sa Luneta. Kahit na sabihin natin na wala naman tayong makikita doon na iba, bukod kay Sa statwa Kalabaw, lang. yung Kalabaw, yung Tamaraw, di ba? Pero kahit na makita mo lang yung statwa ni Jose Rizal doon, ay marami ka tayong matututunan. So, what more kung pati sa schools ay mas ipinopromote natin itong mga ganito. Diba? Bukod dyan, Mayora, meron ba tayong, bukod sa mga programa niyo po mismo, meron ba tayong mga gustong ayusin talaga sa Maynila? Actually, sa Maynila, ang kulang po talaga ay trabaho at livelihood program. Isa po dyan na
yung paglalagay ng mga angkop na pangkabuhayan sa bawat barangay. So kung ano po yung specialization ng isang barangay na gusto nilang maipromote, ay yun po ang ibigay natin pangkabuhayan. Ganda, oo. Kasi iba-iba naman po yung talento ng bawat Manileño. So kung ano po yung naaangkop sa kanyang barangay, Doon na lang sila. doon po natin tutukan.